Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga tol, mga babayan para sa isa na namang reaction video at ngayon ay pag-uusapan natin ang mga balitang ating nakalap at gagawa natin ng reaction mga tol. Alright, so eto na nga no, Amerika handang makiharap sa gera ang US laban sa China mga tol, no? Amerika nagdeklara na rin po ang China ng digmaan laban po dito sa Amerika at sinasabi nga po ng China na sa kahit anong laban, lalabanan nila itong Amerika, 'di ba? Sa kahit anong klaseng gera, no? Hanggang sa huli raw po. No, at South Korea at US nag-uumpisa na po ang kanilang pagsasanay at 11 units ng FA-50 fighter jets hindi po muna papayagang makalipad hanggang umuusad po ang investigasyon matapos nga pong bumagsak yung isang FA-50 fighter jet na ikinasawi ng dalawang pilot po neto, no? At yan ang ating alamin at pag-uusapan, pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe kung bago ka pa lang po dito sa ating channel. At kagaya po na palagi natin sinasabi sa lahat ng mga nanonood po palagi dito sa ating channel, maraming salamat po sa inyong suporta. Shoutouts po sa inyong lahat, maraming salamat po. At kagaya po ng dati, 1 view, 1 like po sana. Ayan, at umpisahan na natin to, huwag na natin patagalin. Let's go! Sinabi ni Defense Secretary Pete Hegseth na handa ang Estados Unidos na makidigma sa China. Ako, eto na, malaking gulo to mga tol, no? Kung sakaling yung labanan po nila ng trade war, no, mauuwi sa isang malaking digmaan. No, nako po, gera talaga to, malaki to mga tol. Kasunod ito ng komento ng Chinese Embassy sa US X, dating Twitter, na nagsasabing kung digmaan ang gusto ng Estados Unidos, maging ito man ay isang tariff war o anumang uri pa ng digmaan, handa ang China na lumaban hanggang sa huli. Yon, yung sinasabi natin na nagdeklara na rin po ang China laban po sa Amerika. Sabi nga po dito ng Chinese Embassy in US, if war is what the US wants, be it a tariff war, a trade war, or any other type of war, we're ready to fight till the end mga tol. Kaya sabi sa inyo, itong mga itong mga nasa embassy na to, ng mga Chinese na to, palayasin nyo na yung mga yan. Diba, mamaya mga mga legal na spy yung tawag natin, no? Legal sila kasi mga ambassador sila, pero mga espiya pala ng China. No, palayasin nyo na yung mga yan. Gusto po. Depensa pa ng Pentagon Chief, kaya nga raw isinasaayos muli ng US ang military nito ay dahil nais ng Estados Unidos na pigilan ang digmaan sa mga Chinese o kung sino man. Nauunawaan rin anya ng Pangulo na ang kapayapaan ay dumarating sa pamamagitan ng pagpapakita ng lakas. Binigyan din ni Hegseth na bilang US Secretary of Defense ay trabaho nitong siguraduhing handa ang Estados Unidos sa digmaan. Kailangan anyang gastusan ang depensa at mga armas sa Indo-Pacific at ito anya ay isang bagay na lubos niyang pinagtutuunan ng pansin. Yan mga tol, no? At makikita natin na naghahanda na rin talaga ang Amerika, no? Kung sakaling pumutok ang isang malaking labanan sa pagitan ng Amerika at ng China. So asahan natin mga tol, no, na sa mga susunod na araw baka mas lalong tumindi ang sagutan na itong dalawang bansa na to at siguradong apektado po tayo dyan. Bakit kanyo? No, kaalyadong bansa po natin ang Amerika. Okay? At sigurado nga lalo tayong tawag natin dito, ipe-pressure ng China na alisin. No, yan pong kinatatakutan nilang missile system, ang Typhoon missile system ng Amerika na nandito sa Pilipinas, dahil alam po nila na yan po ay isang threat, no, sa kanilang seguridad. Dahil pagkayan po mga tol, no, uminit ang usapan sa pagitan ng Amerika at China, yan pong Typhoon missile system na yan maaari pong gamitin sa kanila. Okay? At hindi naman po maiiwasan dahil siguradong kikilos din ng China laban po sa Amerika dito sa Pilipinas dahil kaalyado tayo ng Amerika, 'di ba?
So kasama na rin po dyan, nagagalawin nila yan pong mga bansa kagaya po ng Taiwan at South Korea. Okay, so asahan po natin yan kung sakaling talagang tataas ang tensyon sa pagitan ng US at China dahil parehong bansa po ito, no, na nagbigay na po ng kanilang babala sa isa't isa, no, at pareho silang nagdeklara, no, na lalabanan nila ang isa't isa, no. So kaya ito nga po sinasabi natin dahil sa South Korea po, no, at Amerika inanunsyo ang pagsimula ng Freedom Shield drills. Mga tol, mga kababayan, inumpisahan na po nila, no. Okay? So ito, pakinggan natin. Ayon sa Joint Chiefs of Staff ng Seoul, magsisimula ng taunang Freedom Shield military exercise sa pagitan ng Estados Unidos at South Korea sa susunod na linggo. 한미는 연합방위 태세 확립을 위해 3월 10일부터 America and South Korea will start Freedom Shield exercises from March 10 to 20, so 10 days po yan, in order to strengthen our combined defense posture. 20일까지 FS 연습 자유의 방패를 시행하기로 하였습니다. By reflecting realistic threats, lessons learned from recent armed conflicts, and evolving challenges such as the Democratic People's Republic of Korea's military strategy, tactics, capabilities, as well as its growing partnership with Russia, the ROK-US alliance will further strengthen its readiness, capabilities, and combined defense posture. Ang joint drills na tatagal hanggang 20 ng Marso ay naglalayong palakasin ang kahandaan ng alyansa ng Estados Unidos sa banta ng North Korean military. Makakatuwang ng South Korea at Estados Unidos ang United Nations Command member states katulad ng Australia, Belgium, Canada, Colombia, France, Great Britain, Greece, Italy, New Zealand, Thailand at ang Pilipinas, kung saan oobserbahan naman ito ng iba pang neutral nations. Ayan, no. So kasali na naman po dito, no, sa exercises na to, mga tol, mga kababayan, ang Australia at New Zealand. At alam din naman natin, no, na ito nga pong South Korea mataas din ang tensyon, no, sa pagitan nila ng North Korea naman. Diba? At may mga military bases din po dito sa South Korea at talagang pagka nagkagirian nitong Amerika at China, mga tol, damay-damay po talaga yan, no? Dikit-dikit po talaga yan, diba? At tignan natin, no? At sana naman wag pumutok yung ganong kalaking kaguluhan dahil alam naman natin na wala talagang nananalo pagka sa pagitan ng isang gera, no? Sa pagitan ng mga bansa, no? Sa isang gera. Diba? Wala talagang nananalo sa mga ganyan dahil lahat tayo apektado, ekonomiya, tao, no, yung mga ari-arian, talagang madadamay po 'yan. Diba? At talagang nagpapalaki ng tensyon dito is itong China dahil nga rin po sa kanilang mga ginagawa. Diba? Yung mga pananakop nila, kaya maraming bansa rin ang nagagalit sa kanila. Diba? Imbis na sana nakisama sila dito sa Southeast Asia, baka sakaling kampihan pa sila. Kaso hindi, no? Kinalaban pa nila yung mga kapitbahay nila. Kaya ngayon napapaligiran sila ng kanilang mga kalaban imbis na kaalyadong bansa. Diba? Imagine niyo yung kapitbahay mo, kaaway mo. Diba? At sa isa pa mga balita, mga tol, no? 11 units o 11 unit ng FA-50 fighter jet matapos nga pong bumagsak, no, ang kanilang isang fighter jet ng Philippine Air Force at kinasawi ng 2 piloto nito. Suspendido muna sa paglipad, no, yung mga eroplano na yan, yung 11 unit po ng FA fighter jet ng Philippine Air Force. Okay, so alamin natin ang mga balitang ito. Let's go. Suspendido muna ang paglipad ng 11 pang FA-50 aircraft ng Philippine Air Force habang iniimbestigahan pa ang pagbagsak ng isang unit nito na may tail number 002 nitong Martes ng madaling araw kung saan 2 piloto ang nasawi. Magsasagawa rin ang Air Force ng malalim na investigasyon sa dahilan ng pagbagsak ng fighter jet. Sa ngayon, malaki ang impact sa operasyon ng Philippine Air Force ang pagsuspinde sa kanilang mga FA-50. Pabibilisin aniya ng Philippine Air Force ang investigasyon dahil ginagamit ang mga ito sa external at internal defense gaya ng pagpapatrolya sa West Philippine Sea. What we do here naman is we ensure
expedited investigation, no, the sooner we can get the fleet out of the grounded status, the better, because the sooner they can get back to their mandate of ensuring our, lalo na napaka-critical nung external defense issues natin, and we really need our FA-50s to be there in case meron tayong kailangan harapin na challenges dyan sa ating binabantayang mga territorial waters and exclusive economic zone areas. Sa kabila nito, tiniyak ni Colonel Castillo na patuloy silang nakamonitor, nagbabantay at ipagtatanggol ang teritoryo at airspace ng bansa gamit ang iba pa nilang air asset at radar system. Martes ng madaling araw nang mag-crash ang eroplano habang nagsasagawa ito ng tactical night operation. Di kaya kulang pa tayo sa training dyan sa eroplano na yan. No, yun lang, naisip ko lang mga tol. No? At kaya nga naman dapat palagi tayong nagtitraining doon sa mga kagamitan natin. Huwag nating tipirin. Kasi baka mamaya sa kalagitnaan ng kunyari, nagkaroon ng pananakop ang China dito sa ating bansa. No, sa kalagitnaan ng ating pagdepensa, baka hindi pa tayo nakakalaban, mag-crash na yung mga yan dahil kulang tayo sa training. No, ito lang naman, advance lang naman nating sinasabi. Kaya dapat mapansin sana ng ating kinauukulan yung mga ganyang senaryo, yung mga ganyang insidente. No, isipin nila, kulang ba sa maintenance itong mga eroplano na to? No, at kailangan ba talagang lagi nating tutukan? No, itong mga eroplano na to, i-testing natin, i-check natin palagi. Diba? O i-training natin palagi, lagi nating paliparin yung mga eroplano na yan, no, para maging masanay yung mga piloto natin doon sa pagpapalipad ng mga fighter jets na yan. Diba? Kasi baka mamaya nasanay sila sa pagpapalipad ng fighter jets pero yung mga lumang modelo na. Diba? Kasi mga bago na yung mga pinapalipad natin ngayon no, ng mga piloto natin. Diba? So dapat tuloy-tuloy yung ating training dyan. Bago pa man makarating sa target area ang eroplano, ay nawalan na ito ng komunikasyon sa lead aircraft nito. Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na magbibigay ng air support ang eroplano sa isinasagawang operasyon laban sa mga miyembro ng CPP-NPA sa Barangay Iba, Cabanglasan, Bukidnon. Yes, sir, no. Yung deployment po ng FA-50 is in support to the operations that we were conducting. So, yung flight nila is to support the ground troops. Agad na nag-deploy ng search and rescue sa lugar na posibleng kinaroroonan ng mga piloto base na rin sa mga signal mula sa personal locator beacon ng mga ito. Yun na nga di ba? Imagine ninyo, yun lang yung kalaban nila. Support lang sila tapos ganun pa yung nangyari. Di ba? So sayang naman, no? Pasado 10:00 ng umaga kahapon, natagpuan na ang wreckage ng eroplano. Kasamang nakita sa lugar ang katawan ng 2 piloto na kapwa wala ng buhay. The Philippine Air Force FA-50 aircraft reported missing has been located by ground troops in the vicinity of Mount Kalatungan Complex, Bukidnon, today, March 5, 2025. With deep regret and profound sadness, the Philippine Air Force announces the loss of the 2 pilots aboard. Ryan Lac. Yan yung mga sinasabi natin na sayang naman kasi hindi natin na gagawa pa yung operation, baga hindi pa na mission accomplished, no? Kawawa naman yung mga piloto natin. 'Di ba? Sayang yung eroplano. Kawawa yung mga piloto natin na siyempre sayang yung kanilang mga pinag-aralan, no? Sayang yung buhay nila na ganun lang nangyari, na wala man lang alam niyo yon, wala man lang magandang laban sila. 'Di ba? Hindi man lang natapos yung kanilang mission. Ganun na nangyari sa kanila. No, ground support na nga lang tapos ganun pa yung nangyari. 'Di ba? So nakakapanghinayang yung buhay na itong mga piloto na to, no, na talagang nagsiservisyo sa ating Armed Forces of the Philippines at saka sa Philippine Air Force, no? So kayo, anong masasabi ninyo, no, sa mga balita na to? I-comment down dyan sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright?
So yan, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's sa Mobs TV. Peace. I'm out.